Center dahil papasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Awit na sa Diyos, magsilang uwitin na ulit na natin Panginoon sa Bigsa Presensya. Praise the God. So, pagpurihin natin palakpakan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Salamat Panginoon. Salamat. Ulit na natin Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
kami patawarin sa aming sala. Sa pagkakabahagi, sa pagkapagpikampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Isang bawin ng Panginoon, nagsusumamo, napakakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Sa pagkakabahagi, sa pagkapagpikampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magaling ka sa aming buhay. Isa pa rin na lang ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nasusumamo, napakakumbaba. Yes, God. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Yes, God. Sa pagkakabahagi, sa pagkapagpikampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigasin ang iyong pag-ibig, bigasin ang iyong pagmamahal. Jesus, magaling ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magaling ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magaling ka sa aming buhay. Jesus, magaling ka. Jesus, magaling ka sa aming buhay. Jesus, magaling ka sa aming buhay. Palakpakan natin, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise Jesus! Glory, glory, you are holy, Lord. Salamat ko. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Para sa ating announcement, ating prayer request sa ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday to Sunday. Ito po yung ating morning devotion, morning prayer. At pwede rin po tayong panalangin ng tanghali, hapon, unang gabi dito sa ating panambahan. Hallelujah. At Sunday school naman, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon, 10 a.m. ating Sunday morning worship.
6:30 p.m. ating Sunday evening. At midweek service natin every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Hallelujah! Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panalangin, ang mga government officials, ang mga namumuno sa pamalaan ng bansang Pilipinas. Sama natin dalangin, magkaroon ng kaligtasan sa loob ng gobyerno ang paglagan ng salita ng Diyos sa loob ng gobyerno. Hallelujah! Sama din natin panalangin ating mga international church leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell. Sama din natin national leader, Pastor Buey Pisipita, patatliin ng mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Naro Tay, Pastor Ernie Alente, Pastor Charlie Varias, Pastor Yelzeville, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kasilahan ng ating mga local leaders, malusugan nila, patatliin ng mga bahay, at ang mga ministeryo sa mga lugar. Sama din natin pag-pray yung mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor David Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saver, Pastor Arso Yala, Pastor Pong Canyosa, Pastor John David Chaida, Pastor Samuel Paul, pati na yung mga missionary churches natin all over the world, Israel, Cambodia, UAE, Abu Dhabi, Taiwan, Japan, at ating mga kapatiran sa Vietnam, kaya Pastor Duidaw. Sama din natin pag-pray ang kalagayan. Sama na rin sa ilapit sa Panginoon din ang ating mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chiares, Pastor Jess Pancho, kasama din si Pastor Lali sa Isabela, at sama din natin ang bayang Aptipolo Panalangin, ating Pastor, Pastor Lisa Lucena, and Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation, Deliverance, Soul Up Inc., sa mga new converts, sa mga kabataan, church lot and building, at transportation vehicle, ay pray din natin ang Lord, Kasha, Bawang sa pray din natin mga kumpletong kagalingang healing and prayer requests si Avery Garcia, Brother Noel Tataro, Pastor San Pedro, Shirley San Pedro, Tita Lourdes Salgatulo, Pastor Tongping, kina Sister Eli Chavez, Mapapata, Sister Arshina Alvarez, Brother PJ Go, San Pedro, at sa ating mga mahal sa buhay. Ilapit na sa Panginoon, ang mga hindi pa nakilala, ilapit natin, bigyan tayo malakasan sa ating Diyos, dalangin natin, ng lakas ng loob, kalunungan, para ma-share natin ating mga mahal sa buhay. Praise God. Ang ating mga activities, Bible study, chain prayers, street preaching survey, at ang prayer and fasting natin ay the first and last day of the month. At sa mga karagdagang pagkalita, ang ating pastor ang magpupulat. Hallelujah. Mamunaan tayo ni Brother Atong sa panalangin, sa papagay panalangin. Purihin natin palakpakan ng Panginoon. Praise God. Glory to Jesus. Yes, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, kami pa rin, Panginoon, pinapanalangin lugar ng aming international na leader, Panginoon, lugar na inyong ingatan, gabayan, Panginoon, lugar, at samahan niyo po ba ng iba ng Espiritu, Panginoon, God, ganun nga rin po aming national leader, Panginoon, sa pamumuno, Panginoon, Pastor Boy Disipita, Panginoon, inyo po parang ingatan, Panginoon, God, ang kanyang sambahayan, Panginoon, pagpalaan, Panginoon, God, ang kanyang ministeryo, Panginoon, kayo pa rin magbuhat mga puso't isipan, Panginoon God. Ganda rin po, Panginoon, ng mga regional leaders, Panginoon, ingatan, gabayan, Panginoon God, pagkalaan pa rin, Panginoon God, pati na rin po, Panginoon God, ang aming Father Church, Panginoon, sa pagdanan God, sa pamumuno ni Pastor Rico Herrera, God, kanyang sambahayan, Panginoon God, ingatan, pagkalaan, Panginoon God, magbukas po kayo, Panginoon God, ng mga buhay, Panginoon God, makakilala sa inyo, Panginoon Lord. At Panginoon, kami pa rin po nananalang sa inyo, God, ang mga prayer request, Panginoon, God, mga healing request, Panginoon, God, kami pa rin lumalapit sa inyo, God. Iunat mo, Panginoon, God, ang inyong pagpalang kamay, Panginoon, God, na mapagaling, Panginoon, God, sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, God, rin po, Panginoon, God. Iba po, Panginoon, na may kasakit, Panginoon. Nawain niyo pa rin po, Panginoon, God, na pagkalain, God, na pagkadala, Panginoon, ng inyong salita, God, na inyong ingatan siya, Panginoon God, sa parang iba ng Espiritu, pagkalain niyo, Panginoon God,
Praise God. Okay, so amen. So sa oras na ito, dapat pa tayo sa ilang pa mga dadagdagan natin mga pabalita tulad ang natin na i-announce dito nakaraan ay ang ating anniversary. Ang anniversary kasi natin talaga ay 21 on October dahil nasa nag-request si Pastor o si Casey na gusto nila makaabot doon sa dahil uuwi daw siya yung aking anak ng October hanggang 15 days. Yeah. Hindi nga naman naabot. Kung uuwi siya ng 1 hanggang 15, hindi na siya aabot doon sa anniversary. So gusto niya na makaabot man lamang dahil para uwi natin ay yun yung kanyang nagkasal sa kanila. Pastor Obed Gonzales o Pastor Roberto Gonzales. So, usapan namin kay Pastor Obed at sinabi ko sa kanya na pwede naman yung ganun. So, na-set up namin ng October 4 hanggang 5. Yun na yung ating anniversary dito sa lugar na ito. So, ating pang-siyam na anniversary dito. Ang Molino ay sa ngayon nagdaraos ng pang-anim na anniversary sa lugar na ito, sa Molino, pang-anim ang panauhin nila si Pastor Rico Herrera ng ating church. So, yun lang ang ating ilang mga pagbabago, mga pabalita natin. So, panalangin natin na maganda yung panahon at meron pa tayong 2 buwan, August, September, ipagkanyaya natin natin na ito, ang anniversary natin ito. Ipagkanyaya natin para malaman ang ginagawa natin una, mga kaluluwa, makakilala sa Panginoon at may mga ilang kapatiran natin na makapunta ng kabahagi sa pag-titito nito. So, yun lang ang ating ilang pabalita at natatapos lang ng ating Jubilee Night kahapon kahit masama ang panahon. Salamat sa Panginoon at umatila tayo ng buwan umatila tayo ng ban kahapon para makasama dahil yung sa anak ko ang ginamit ay talaga maliit. So yun lang ang ating ilang pabalita. Okay, ang meeting namin sa ay sa 8 ng August. So discipleship ulit yun ng hapon, ng gabi. Pwede tayong tumakulong at yun yung mga kabataang lalaki na pupunta roon sa August 8 sa gabi yun. Ang ating mga pastors meeting. Namin pala discipleship sa gabi. Okay, so wala na akong nalimutan. Yun lang yung ating ilang pabalita. Wala pa nakasaad dito kung
kailan ulit ang jubilee ng mga baklaran. Wala pang nahihiyano sa akin. Yan ang na lang ulit sa susunod. So, yun lang. Wala na akong nalimutan. Tayo sa isa pa sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. So, sabi ng aklat ng dala ko tayo sa pag-ibig ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Isang paniniwanagin ko ito. Kasi sa ngayon ay nagkalat ang mga nangangaral at nagpapahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Talagang malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Kasi nung kapanahunan ko, nung ako'y makakilala sa Panginoon, nagkakamali 1983, or 84, ako'y makakilala sa Panginoon. Wala akong nakikita sa mga television, nagsasalita sa mga lansangan. Wala. Pero ngayon, kahit sa lugar, ay oo na ang pangangaral ng salita ng Diyos. Maganda sa isang banda dahil maraming tao maabot, kaya lang mapanganib din. Sa isang banda, yan ang sinabi ng Panginoon, magsisilabasan ang maraming bulaang propeta. Kaya talagang pag hindi ka marunong at hindi ka talaga, wala kang gay ng banal na espiritu, maliligaw ka. Ang dami na, at ang isa na nais ko mabigyan ng pansin, ay may mga fellowship na nagsasabi na ang tithings daw ay hindi dapat ibinibigay o hindi na dapat ito ginagawa. Pananamantala ng mga pastor sa mga membro. At tanong ko lang, sabi ko sa isip-isip ko lang, dun sa mga nagsasabi ng gano'n, paano kaya nila isinusulong ng gawain ng Panginoon? O kanilang gawain kung hindi nila pinahalagaan yun. Isang-isa na dyan, si Soriano, isang sumisira nung katuruan na yun. Pero ang dami ko naman nakikita na namimit na dumadalo doon, lampas sa 10 sobre ang pinamimigay nila sa membro, kasama pati yung birthday ni Eddie Soriano. Hindi ko alam yun kung gano'ng katotoo yun. Yung nakikita ko lang, nakikinig ko sa mga pero kung pati birthday ni Eddie Soriano, may sobre. Yun ang narinig ko lang na buwan na sinasabi nila. So, ang sabi ko lang sa paano tatuyod ang gawain ng Diyos? Si Soriano lang magbabalikan. Tayo na yun. Isang banda, marahil kaya niya dahil may negosyo siya. May construction niya. Si Eddie Soriano. Natotoo yun. Ngayon, pagka pinibigyan pa sabi ko, katulad dito sa atin, wala tayong suporta. Wala tayong suporta. Sinuportahan tayo dito ni Pastor Rico Herrera sa loob ng isang taon. Hindi ko nababanggitin ko magkano. Sabi mo ako nang bahala sa buka rin nyo sa loob ng isang taon sa bahay. Ako kasi kailan lipat na ako, ilang pilot na ako, hindi talaga humihingi na suporta. Kaya inano talaga niya, inoblat niya talaga sa akin. Kaya tinanggap ko rin, kaya ang pagkaraan niya ng 7 months or isang taon, yun, isang taon ba sabi ni Mrs. Pinapigil ko na. Ano na, sabi ko, kaya na namin. Yun ang sabi ko, pero sa totoo lang yun, ay talagang himalalagdag talaga ng Diyos. So, ibig ko sabihin, kung walang suporta, ibig sabihin, kung wala yung ganitong pamamaraan, paano susulong ang gawain ng Diyos? Paano susulong? Alam niyo po, ang gawain na ito dito ng ating Panginoon ay ilang tao lang na nakakaunawa ang pioneering na tayo. Sabi ko nga, walang problema sa amin. Pag sa amin, ito na maganda ang trabaho ng mga anak ko. Magaganda ang trabaho niyan. Ang katanungan ko lang, sabi ko, hindi mo pa iiralin yung pag-ibig ng pananalapi. Kung hindi mo pa iiralin, paano? Walang problema sa amin. Dahil una, si Mama, may abilidad. Binigyan ng Diyos ng abilidad. Kahit yung kanyang pananaig, pinapahalapan, nagtanong siya
siya ng mabayan na Egypt. Hanggang ngayon, until now, ay dire-diretso. Tapos ako, nung panahon na yun, tataksi ako. Sabi ng mga anak ko, ang problema nun, kung hindi matututo ang church ng pagsuporta sa gawain ng Panginoon, paano kami inalis? Paano kami inalis? Tapos ang pumalit ay baguhang bagong pastor, tapos yung walang masyadong walang trabaho, walang nakapunta sa paano susulong ang gawain ng Diyos? Ano ibig sabihin yung gagawin namin, babalikatin mo babalik sa amin? Ganun din ang gagawin nila, magtatrabaho din sila. Patay ang gawain ng Diyos. So nakukuha niyo ba? Kaya ang gawain ng Diyos, itong gawain ito, hindi ito gawain ng Salucena. Hindi ito Salucena Christian Fellowship. Hindi po ang apelido ko. Salucena Christian Fellowship. Hindi po. Kaya sabi ni Pastor Boy, tutuan. Ang pamantayan ng isang established na church, hindi po nakikita sa 500 membro. Ang pamantayan ng isang established na church, kahit sa 10 lang ang membro niya, tumatayo. Kahit na nalipat mo man yung pastor, yung gawain ng Diyos magpapatuloy. Dahil sinusuportahan ng mananampalataya. So, ano ba hindi ko sabihin? Hindi nila kaya nasabi ko, paano yung ginagawa nila? Ginagawa kasi nila yun dahil gusto nila makakuha ng mga kuripon ng membro. Yan ang totoo doon. Yung mga membro ng gano'n ang kamay. Kasi ito yung sabi ng 1 Corinthians chapter 9, verse 9. Ganito sabi, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mo lalagyan ng busal ang baka, pagka bumili ang baka bagay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ko dahil sa atin, oo, dahil sa atin isinulat ito dito, sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang bumili ay sa pag-asa na makabahagi. Ito yung sabi na salita ng Panginoon, kung ipinanasig namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay pa na aming nalihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Ito yung sabi na salita ng Panginoon. So, dito maunawaan natin, napakalinaw na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Amen. Na ang mga mananampal o ang tagapaglingkod, amen, sa tabernakulo o sa gawain ng Panginoon ay may karapatan sa tinatawag na pananalapi sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Ito yung sabi dito na hinahanap ko pilit ito at kanina nabasa ko na bigla mawala. Ang nabubuhay sa Ebanghelyo ay kakain sa Ebanghelyo. Nasa ko na kanina, hindi ka nawala. Okay, so namawaan yung ibig ko sabihin. Tulad na sinabi ko kanina, sa akin walang problema yun. Sabi ko na, at dito walang sapilitan. Ito naman, may pinilit pa ako sa inyo. May pinuntahan ko sa bahay ninyo. Sinabi ko, yung tais niyo ba, hindi niyo pinilipitan? Katapusan na, kung sabihin, hindi pa sumasawa ng asawa mo. Wala po akong pinuntahan na gano'n. Wala po tayo may ginawang gano'n. Ito ay po'y bukal sa kalooban ng tao. Ang sabi nung isa nakita ko, hindi ko alam kung galing nung kasama, kung saan siya na magigilan, yun daw paglibog ng yun daw ay paso na, madalag na nakalipas. Hindi na dapat ito isagawa. Dahil ang binasa niya sa yung aklat ng Hebreo na yung mga pagkahandog, pag-aalay, ay pinalitan na. Dahil si Jesus na yung hinahambog, dahil tinubos. Sabi ko, hindi niya naisip, hindi niya nakita. Yung pagkahandog, talagang pinalitan niya. Hindi na dapat yun. Sirimonyan na yun. Pero hindi sinabi doon
na yung karapatan ng mga nangangaral sa Ebanghelyo ay pinalitan. Wala sinabing pinalitan. Pinabasa ba kayo? Pinabasa ba kayo doon? Ang sabi nga ni Apostol Pablo, binanggit din nung nagturo na yun, na napanood ko yun. Sabi niya si Apostol Pablo, nagsabi ay ang kamay nito ay nagpapagal para sa ating pangangailangan. Ayaw kong maging pabigat sa mga mananampalataya. Pero hindi niya tinuloy yung sa banda muli, binanggit ni Apostol Pablo, ipagpatawad nyo ang kamalian kong ito. Hindi nila inaano yun eh. Ginawa niya Apostol Pablo yun dahil gusto niya magpakita ng mabuting halimbawa na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon hindi dapat manamantala, magsamantala sa tao. Hindi ko dapat gamitin ito. Dahil marami ngayon ang yayaman ng mga pastor. Dagdag mo na yung nakatulong ng pastor ngayon. Kaya na, mayroon sariling aeroplano, mayroon sariling palasyo doon sa Davao. Hindi ko napapanggitin kung sino. Nagpapakilala siya yung kapalit ni Kristo dito sa lupa. Ano po ba yung ibig ko sabihin? Maraming mga tao kasi naman nagsasamantala, pero ito po ay hindi dapat sirain. Ang pananalapi, ang paglikong ng pananalapi ay katwiran ng Diyos. Isipin nyo na lang, ulitin ko. Ulitin ko. At kami nawala dito at hindi natuto ang mga membro paano susulong ang gawain. Buti kung lagi kami dito ng aking sambahayan ng narin. Paano nawala kami? Ang ipalit ay salita. Anong gagawin natin? Magpapakiran naman. So nakuha niyo po, yun ang dahilan kung bakit tayo ay nag-i-implementa, tinuturuan natin na dahil kasi kami po ay mamamatay, hindi kami magtatagal dito. Hindi kami magtatagal. Dahil may papalit at may papalit sa gawain ng Panginoon. Magkakalimbo yan. So yun lang, sa ganung paraan, nais ko ipaunawa at ituro sa atin ang pamamaraan ng ating Panginoon Jesus. Tayo diligo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Jesus. Praise God. So, ako si Elda, para tayo pangunahan dito. Ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin mo po'y pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat kamay na walang tigil sa pagsuporta sa gawain mo, Panginoon. Ibalik mo sa kanila ang bawat sintimo na ibinibigay nila para sa gawain mo, dakilang Diyos. At ang dalangin mo po, Panginoon, pagpalain mo po sila, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Minsan pa, awitan natin ng Panginoon, I've been delivered. Praise the Lord. Papipinturahan po natin ito. At nyo po kami ni Mrs. 2 buwan na nangangarap. Kaya sabi ka namin magdumi na. Na mapinturahan ito. Kaya lang ay hapit ngayon mga aking puso eh. May ang tawag ng tuition eh. Hindi ba sa susunod na lagi sa susunod. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon Jesus. Alam nyo po, tayo na po, nagkakataguyin dito. Ako lang gagawin yan. Ako lang gagawin yan. Dati, nung alawin-alawin ng alawin na yan, pinagtan natin mga yan. Kaya, dito mo, yung masilya niya, professional na dumali niya. Ang napag dumali niya. Kaya, mga naglawitan. Kaya, ang pastor tayo, kasalabi nga ni pastor, ang pastor pa mo, ang pastor dapat multitasking eh. Dapat maraming alam talaga. May kaunting, may one word na kaalaman sa pagiging mekaniko, may
May 1/4 na kaalaman sa pagiging electrician, may 1/4 na kaalaman sa pagiging karpintero. Kailangan lahat talaga. Dahil pag nagpioneer ka, ikaw na ang naggagawa niyan. Kaya pag nasisira mga dito, electronics dito, ako na po nagkakalikot niyan eh. Kaya salamat sa Panginoon at napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Kaya at nga po yung may-ari, makapalitan daw yung kasi nga, ayan, medyo nalupo yan. Punutan na yung Tanalangin natin sa Panginoon na pagpalagin yung may-ari. Malawakit pa ng Diyos sa kanyang palitan ng aming buto. Kasi mahirap eh, pag sabi ni Anton, pinapipili daw ng pang doon sa, sabi mo nga, para daw pag yung pig na itakapal mo na. Kaya ang hirap na, hindi mo malaman kung saan nagdadali yung butas eh. Kaya paano ko kakapalan niya? Dahil mo minsan, nakakita ng kakastos mo dyan eh. Tapos pagdating ng ulat, tumutulo ka. Kaya dito salamat at sabi naman ng talita na daw niya, kakapalitan na daw niya yung kanalangin natin. May-aring ito, sa totoo lang, lalo na yung mga asawa dahil pinabulan tayo. Nagbilin pa nga na huwag yung tataasan dahil gawain ng Diyos yan bago mamatay. Patay na po yung asawa na napalis. Dalangin natin yung anak niya dahil pagpalain ng ating Panginoon Diyos, lalo pa sila para maramdaman natin yung blessing sa kanila. Okay. So, sa inyo po mga Biblia, sa aklat po ng hindi ko pala naisulat yung Genesis chapter 19. Okay. Verse 30. Sino na nakakita na? Okay, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 19 verse 30. Sa takot, praise God, nagdaan yung aking tablet. Okay. Okay, Genesis chapter 19 verse 30. Ganito ang nakalagay, at sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawang niyang anak na babae umakyat sa kabululan at nanirahan sa isang unit doon. Minsan nag-usap ang magkapatid, mapapamasali nyo kung sa akin, kaya medyo meron kaibahan doon sa King James ka tayo nilalagay. Minsan nag-usap ang magkapatid, sinabi ng nakatatanda, wala nang natirang lalaki sa daigdig. Matatanda ng ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Ito po yung pagkatapos ng pagkabunan ng Sodoma at Gomorra. Naligtas lang, nakalabas ng doon na si Lot at ang dalawa niyang anak na babae. Dahil yung asawa niya ay lumingon, kaya naging halibing asin. Verse 32, mabuti pa'y lasingin natin siya at ating sibinan para magkaanak tayo. Nilasingan nila ang kanilang ama ng gabing iyon sa kalasingan ni Lot. Hindi niya na malayang nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa bunso, kagabi, sumiping ako sa ating ama, lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman ang sumiping nang pareho tayo magkaanak. Nilasingan nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi na malaya ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan.
Bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid at nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita sa ngayon. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon kahit nanandali ang mga langit. Dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sa iyong biyaya, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mangaral sa paksang, what a solid foundation for our future. Ano ang matibay na pundasyon para sa ating hinaharap. Ito nga yung kasaysayan na tinunaw ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah. At dahil sa habag ng Panginoon kay Lot, dahil si Lot ay pamangkin ni Abraham, dahil sa habag ng Panginoon kay Lot, iniligtas niya itong si Lot. Apat sila na inilabas ni Lot, kasama ang asawa ni Lot, kaya alas ang asawa ni Lot, hindi matiis na hindi siya lumingon, na siyang kabilinan ng anghel na huwag mong lilingunin. Pero nilingon niya at ang asawa ni Lot ay naging haliging asin. Ang tako niyang istorya. Ngayon, nandun na sila sa yungid, nung nasabi ko, sa isang yungid, kung sila tumuloy, ang nasa isip ng dalawang anak niya, siguro ang kanilang kaisipan, kasi wala pa naman television doon eh. Wala pang chat, wala pang kumustahan na, o kumusta na? Nasunog pa kayo lahat. Walang gano'n eh. Hindi pa niya alam yun. Kaya marahil, ang isip ng dalawang anak, ang kaisipan niya siguro, buong daigdig na yung sinunog. Kaya ang mababasa natin dito, anong sabi niya? Wala na tayong magiging asawa dahil patay na lahat ng mga kalalakihan. Paano magpapatuloy ang langit ng ating Ama? Kaya sabi doon, mabasahin ninyo. Kaya doon sila nagkaroon. Umisip sila ng isang bagay. Kaya nilasig nila ang kanilang ama at sinipin. Ang nakita ko rito, masyado silang nagmadali. Hindi nila tinignan yung pananampalataya ng kanyang ama. Na dahil doon sa pananampalataya ng kanyang ama, sila'y naligtas. Hindi sila nagdepende sa paghihintay. Nakita naman nila ng mukha kung paano sila niligtas ng anghel. Pero hindi sila nagkaroon ng pananampalataya. Hindi nila tinignan kung anong magagawa ng Diyos para sa kanila. Yun ang nakikita ko dito. At gumawa sila ng paraan sa isip nila na kung paano magpapatuloy ang lahi nila sa daigdig. Kaya una na nais kong talin sa atin, sa bawat isa sa atin, ang pamamaraan ng tao ay may bahid ng kalumihan. Ito makikita mo sa tao. Ang tao magaling dumiskarte, pero karamihan ang pamamaraan ng tao may bahid ng kalumihan. Pero mo yun. Alam na kung bakit nangyari yun? Kasi sanay sila. Lumaki sila sa Sodoma at Gomorrah na wala ng moral na iniintindi. Doon, magkapatid, nagsisiping, doon sila lumaki. Yun ang kinalakan niya eh. Kaya yun ang nangyari. Yung bibigyan natin ng pansin, yun ang nangyari, yun ang naganap. Dahil lumaki sila. Kaya mahirap na ang tao'y nasanay sa immoral na pamumuhay. Mahirap. Mahirap talaga. Kaya yun ang nagawa na isip nila, nasanay sila sa gano'n. Kaya para sa kanila, ang pangkaraniwan na yun. Tinuloy mo, sinipigan nila, nirape nila ang tatay nila. Meron pang kaso na gano'n. Nirape ang tatay. Ang pagkaunawa ay hindi pwedeng maging pundasyon ng ating hinaharap. Yan ang dapat natin tandaan. Kaya pinag-uusapan natin ay pundasyon ng hinaharap natin. Sino nais na magkaroon ng magandang hinaharap? Isa pang bagay na nakita ko dito, ang takot ay hindi rin pwedeng maging pundasyon ng ating hinaharap. Yun ang unang nakataman nila, takot. Paano magpapatuloy ang ating lahi? Ayun. Nakikita lang niya sa lugar ngayon, yung
anak ng tatay niya, kaya nirape niya yung tatay niya, bilang magkapatid. Hindi sila naghintay, masyado nga nagmamadali eh. Hindi sila naghintay. Kung naghintay, marahil sila makikita nila, buhay pa pala yung kanilang tiyuhin, ang kanilang tiyuhin si Abraham. Naroon lang kasi sila, masyado sila nagmamadali. Kaya kadalasan ang taong nagmamadali, gumagawa ng paraan na may bahid ng karumihan. Katunayan na ang tao pag nag-isip ng sariling pamamaraan, ito'y laging may bahid ng karumihan. Makikita natin ito. Ang pamamaraan ng magkapatid na anak ni Lot ay may karumihan. At ang gamit dito ay alak. Medyo pasasabihan ko lang yung alak. Kaya ako'y naniniwala ang alak ay ginagamit sa maruming kaparaanan. Kaya nga sabi, pag may alak, may balak. Sa mga may jowa, nakakaya. Mag-imo. Ang bata ka. Tao kayo namin din yan. Kabataan ko eh. Di ba? Kaya sabi nga, pag may alak, may balak. Kaya marumi ang alak talaga. Kung pa ako tatanungin, marumi ang alak. Sa panakita ko dito, ang pamamaraan ginawa ni Abraham, dahil bibigyan ko ng pansin yung mga pamamaraan ng tao. Itong ang pamamaraan ng tao eh. Ito yung pamamaraan nila para ma-settle nila yung future nila. Ang pamamaraan yung pundasyon ng tao. Ang pamamaraan ginawa ni Abraham, pansinin natin, dahil sa takot ay naging marumi. Sa Genesis sa chapter 12 verse 11 to 13, nang si Abraham ay pumunta sa Kanaan, ang sabi doon, nagkaroon ng tagutong sa Kanaan, at ang ginawa nila, pumunta sila ng ibang bansa sila, pumunta sila ng Egypt. Pagdating nila doon sa Egypt, nakita niya ang asawa niya napakaganda. Kaya tinuruan niya sa kanyang pamamaraan, sabihin mo, ikaw ay kapatid ko. Kasinungalingan, maruming paraan. Kaya pagdating doon, nakita na ng mga taga-Ehipto na si Sarah ay napakaganda. So, sinabi nila kay Paraon at kinuha ng Paraon si Sarah at ginawang asawa. Kuha niyo na yun. Yun yung pamamaraan niya eh. Pero wala naman sinabi rito na nasipingan si Sarah. Kaya lang, ang sabi doon, sinalot ng Diyos ang Paraon. Basahin natin, Genesis 11, 13. Genesis chapter 12, verse 11 to 13. At nangyari na si malapit ng pagpasok ng Ehipto, sinabi niya kay Sarai, kanyang asawa, narito ngayon, tarastas ko ikaw ay magandang babae sa tingin at mangyayari na pagkakita ka ng Ehipsyo, ay kanilang sasabihin ito kanyang asawa at kanilang papatayin na dapat kanilang ililigtas ng buhay. Isinasama ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti. Dahil sa iyo at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. Hindi nga naman siya nagkamali, binigyan pa siya ng mga tupa, ng mga property, o bayaw. O bayaw, iyon na yan. Verse 17, Genesis 12:17, at sinalot ng Panginoon si Paraon at ang kanyang sambahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abraham. Ang pamamaraan na yaon ni Abraham ay naulit pa kay Haring Abimelech ng Gerar. Genesis chapter 20, verse 2 to 3. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah na kanyang asawa, siya ay aking kapatid, at si Abimelech na hari sa Gerar ay nagsumo at kinuha si Sarah at kapag naparoon ng Diyos kay Abimelech sa panatinig sa gabi, at sa kanya sinabi, narito ikaw ay dilibad isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha sapagkat si asawa ng isang lalaki. At si Haring Abimelech ng Gerar ay medyo malinis ng konsensya. Sabi niya, Panginoon, hindi ko alam. Ano sabi roon? Kinausap niya si Abraham, bakit ginawa mo ito? Pinagkasalan mo ako. Ang sagot ni Abraham, dahil natakot ako, baka ako'y patayin. Nakala ko na ang bayang ito'y walang pagkatakot sa Diyos. So, nakuha niya ibig sabihin niya, ano ang pamamaraan ng tao? Aray, settle lang ang buhay nila. Marumi ang pamamaraan. Hindi mo asawa mo,
Pabayaan mo kunin ng ibang ano. Ako ang ibig ko sabihin. Ang pamamaraan ni Sarah ay kasinang-ayunan naman ni Abraham dahil ang pangako ng Diyos sa kanila, magkakaroon sila ng anak at lalabot sila at magiging isang malaking bansa. Pero nagtagal, 90 anyos na si Sarah, samantala si Abraham ay 100 taon na, 99, wala pa silang anak. Kaya sabi ni Sarah, sipingan mo yung alipin ko. Baka sa kanya ka magkakaroon ng anak. Yun ay makikita natin sa Genesis 16:2. Hanggang ng Genesis sa chapter 16 verse 2. At sinabi ni Sarah kay Abraham, narito ngayon, tinadaan ng Panginoon na ako'y magkaanak, ikinamamanan ko sa iyo, sumipin ka sa aking alilang babae, marahil magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarah, sa gayon ipinanganak si Ismael. Marunong pa ang maraan. Hindi marunong magpintay. Marunong pa ang maraan. Yan ang pamamaraan nila para establish nila yung future nila. Pang-apat, ang pamamaraan ni Laban. Iyo ni Jacob, kapatid ni Rebecca, na ina ni Jacob. Ito ang dahilan kaya naging 2 ang asawa ni Jacob. Naglingkod siya dahil kay Raquel, pero ang ibinigay sa kanya si Leah. Ito ang katwiran ni Laban. Dinaya niya si Jacob. Genesis chapter 29, verse 23 to 25. At nangyari na tinatabihan na kanyang kinuha si Leah ng kanyang anak at dinala niya kay Jacob at siya sumiping sa kanya. Nangyari na tinawag ka, hadari ko si Leah, kanya sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinagmumuran dahil kay Raquel? Bakit mo ako dinaya? Nakita niyo yung mga pamamaraan nila ng tao. Marumi ang pamamaraan nila. Dahil gusto ni Laban na maglingkod sa kanya ng libre itong si dumami ang kapatid niya dahil nakita niya dumarami ang kanyang ari-arian dahil sa pangnalaban ni Jacob. Ang masama pa rito, ginawa ng anak ng pamamaraan ni Abraham. Si Isaac, ginawa din ang pamamaraan ginawa ng kanyang amang si Abraham. Genesis 26:7. At tinanong siya ng mga taong taga-roon tungkol sa kanyang asawa at sinabi niya, siya ay aking kapatid, sapagkat natakot na sabihin siya ay aking asawa, baka ako'y patayin aniya ng mga taong taga-rito dahil kay Rebecca, dahil sa siya ay magandang anyo. Yun ay siya aking Abimelech. Ang sinabihan niya dyan ay si Isaac. Kaya kung ano mo makikita, kung anong itinatanin ng tao, siya niyang hinaan. Nagsinungaling si Abraham, nagsinungaling din si Isaac. Yan ang pamamaraan nila. Ako nyo na hindi ko sa ulit. Para lang ma-establish. Kayo na magpalawang ako yung naniniwala na umusap ang banal ng Espiritu sa bawat puso ng bawat isa. Minsan, gumagawa ka ng paraan para mo ma-establish ang buhay mo ng future mo. At sa aminin natin sa hindi, minsan marumi ang pamamaraan. Dalawa, nais kong bigyan ng pansin ang pamamaraan ng tao, hindi makapagbabago ng buhay ng tao. Hindi yan makapagbabago. Hindi yan makapag-establish ng buhay ng tao. Dahil sa pamamaraan ng anak ni Lot, isinilang ang 2 bansa na naging kalaban ng Israel. Ang Moab at ang Amonita o Amoreo. Ito po yung Jordan. Kung bibigyan mo ng pansin sa mapa. Makikita natin na lahat ng kanilang pamamaraan ang naging dahilan ng hanggang ngayon ay kabuluhan sa Israel. Ang naging bunga ng pamamaraan ni Sarah, sinang-ayunan naman ni Abraham, naging anak nila ay si Ismael. At dahil dito, isinilang si Ismael, naging anak ni Abraham, sa alipin niyang si Sarah, ng pangalan si Agar. At ang Ismael na ito ang naging kalaban ng Israel sa kataakuhan ng Madyanita at ngayon ay ang Arab country. Madyanita. Kabilang na din ang mga Amalek o mga Edomites na lagi naman ni Esau na kapatid ni Jacob. Yung ginagawa niya ng karapatan. Dumating ang panahon na hinagad naman ni Haring Balak na sumpain ng Israel. Pinatawag niya ang propeta Balaam upang sumpain. At ito ay, sino nagpapasa ng kasaysayan, at ito ay si
propeta Balaam. At ang nagpatawag ay si Haring Balak. Sino si Haring Balak? Si Haring Balak ang hari ng Moab. Kaya si Haring Balak ay apo ni Lot na siya ay kahasain ng kanyang anak. O ano na? Yun ang kalaban ng mga Israel. Ano ibig kong puntuin? Gulo! Pag ang tao ang gumawa ng pamamaraan sa pag-i-establish ng ating future, pag ang pinairal natin yung sarili natin karunungan, gulo ang kinalalabasan niya. Si Ismael ay naging bunga ng pamamaraan ni Sarah, at kawalan ng pagtitiis at paghihintay. Ano ang nangyayari? Di ba't ang Israel o di ba't ang Arab country ang gumigiba sa ngayon sa bansang Israel? Dahil marumi ang pamamaraan, yun na naging bunga. Immoral na pamamaraan, yun na naging bunga. Basahin natin itong number chapter 23. Anong sabi ni Yahweh? O sabi nito, sinabi ni Balaam, makinig ka, Balak, hindi mo ako anak ni Sipor na may sasabihin ako sa iyo. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao, ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tulog pa rin. Ang puto sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin sa Israel. Ay wala akong makitang kasawian sa kanila. Wala rin kapahamakan. Ang Diyos nilang si Yahweh ang kanilang kasama. Itinahayag nilang siya ang hari nila. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila ipinaglaban niya ng tulad sa mahirap na turo. Si Jacob ay hindi makakayang ulangin. Ang Israel ay hindi maaaring sumpain tungkol sa Israel. Ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos at pagmasdan ninyo. Kaya sabi niya, Haring Balak ng hari ng Moab. Isa sa apo ni Lot. Sabi rito, nasabi ko sumpay mo, hindi ko sinakala ang ginawa mo, lalo mong binasbasan at pinampala. Napagili ko na ito, hindi nila kaya lawanan ang Israel, dahil takot na takot sila, dahil kita nila sinasamahan ng Diyos ng Israel. Kaya ito yung Haring Balak na ito. Kaya makikita natin doon, yung pagkakasabi rito, nasabi rito, walang inkanto, ano nakalagay lang? Walang inkanto sa angkan ni Israel. Andun yung pagpapala, yung pag-iingat ng Diyos sa Israel. Pangatlo, nakita ko dahil pag-unawa ko sa inyo, ang pamamaraan ng tao hindi magdiresulta ng maganda. Dahil ang pamamaraan ng tao, likas lagi, makarating, marumi. Hindi ko na yun. Kasi baka lalo tayo maging radikal. Inisa-isa ko ba kung anong mga pamamaraan ng tao. Pangatlo, dito ako magtatapos, kung walang pananampalataya, walang kapalaran ng tao. Yun ang hindi naunawaan ng mga anak ni Lot. Natakot sila. Pinagaling nila yung kanilang pagkaunawa, kanilang karunungan. Yun ang karunungan nila, yun ang pamamaraan nila. Dayain nila ang kanilang ama. Nais ko makita natin dito, walang makapag-alis ng kapalaran ng Israel. Ipinasumpa na hari ng Balak, na hari ng Moab, may Israel, pero ang sabi dito, walang makapag-alis ng kapalaran ng Israel. Ito ang sinabi ng salita ng Diyos. At ang kapalaran, ito'y nakamit ng Israel, bunga ng pananampalataya ng mga patriarka ng mga Israel. Patriarka, ibig sabihin mga ninuno, mga lulu-lulo, at yun na nga si Abraham, Isaac, at si Jacob. Ang sabi rito, walang engkanto sa angkan ni Israel. Kabalit ang ginawa ni Haring Balak, ano niyang ginawa ni Haring Balak? Hinakip nila ang Israel sa pagkakasala. Hindi alam kasi nila, hindi na kaya sa digmaan dahil sinasamahan ng Diyos ang Israel. Nakita mo, liit ng bansang Israel, di ba? Ang daming kalaban. Lahat yun, mga kamag-anakan nila, lahat yun.
Israel pahikot. Siguro mga kamag-anakan niyo, mga pinsan-pinsan nila yun. Nandiyan, lumabas yun sa balang ni Abraham. Subalit ang ginawa ni Haring Balak, hinakit nila ang Israel sa pagkakasala sa pamamagitan ng mga kababaihan ng mga taga-Moab. Sabi natin, makikita natin ito sa 23, 25 ng aklat ng Numbers. Sabi dito ganito, samantalang nakahimpin sa Sitim ang Israel at ang mga kalalakihan nila ay nakipagtalit sa mga babaeng Moabita na naroon. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikain sa mga atang na iyon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal-Peor ang mga Israelita, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi na kay Moises, ikunin mo ang mga pinuno ng Israel, patayin mo silang lahat sa harap, o patayin mo sila sa harap ng Magda para mapawi ang galit ko sa Israel. Diutos ni Moises sa mga hukong ng Israel, patayin ninyo ang lahat ng kasamahan ninyo sumamba kay Baal-Peor. Anong dapat natin makita nito? Hindi kayang salingin ang Israel dahil kasama nila ang Diyos. Walang engkanto sa angkan ng Israel. Kaya hindi tayo naniniwala sa balis-balis. Hindi tayo naniniwala sa suog-suog, album-albularyo, tapal-tapal. Kasi walang engkanto sa angkan ng Israel. Hindi mo yan kayang salingin. Dahil alam nyo ni Laban, ni Haring Laban, hindi siya mananalo, gumawa siya ng pamamaraan ng marumi na naman. Marumi ang pamamaraan ng tao eh. Anong ginawa na? Tinukso nila. Pinalabas niyang mga niyong Balaam o nililabanan ang lahat ng mga sexy niyang mga disciples. Talaga naman ang gaganda ng body. At yung mga gwapo niyang mga disciples. Anong sabi doon? Nakipagrelasyon sila. Yun ay nangubusap sa pagiging anti-leader. Dahil hindi ka kaya ibagsak dahil mayroong kang ugnayan sa Diyos, ang gagawin ng Panginoon o ng kaaway. Ahatagin ka mula ng mga babae at dadalhin ka sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Yan yung sabi ko, hindi na kasi ka sa Diyos sa pamaasano. Dahil ni Haring Balak, alam niya ang kahinaan ng tao. Chicks. Hindi warrior. Hello, mga kawataan. Nakilala niyo ang Panginoon, kahit sa hindi kabataan, kahit sa mga may asawa na. Ingat kayo. Ingat ng mga mata niyo. Kaya tatatakot yung iba pagka merong alipan na lang sa mga may negosyo. Tulad ni Mrs. na naka-Facebook, tapos iaano pa yung papapicture. Malabas pa yung mga dito. Talaga, pinapakita pa niya. Para sabihin kasi, nung kanyang nung ex niya sa high school, ito na ngayon ang binaliwala ako. Ulo. Diba? Wala yung totoo. Kaya minsan lang yan. Hindi ka madala sa pag-uusig kasi matigas ang pananampalataya mo sa Diyos. Doon na dali. Tumakuan niyo ibig ko sabihin. So ano ang dapat natin makita dito? Yun na nga. Dadaanin ka sa Satanas, hindi ka kaya. Hindi ka maibagsak. Ano dapat natin makita rito? Yun ang mga katotohanan. So, ano ang buhay kayo po ng mga Moabita? Nais ko po ipakita sa inyo. Ang Moabita, nasa ilalim ng sumpa. Hindi mo rin yung ginawa nila eh. Tinahasaan nila yung papa nila. Hindi nila yung papa nila. Ito yung sabi ng Deuteronomy chapter 23 verse 3 to 6. Deuteronomy chapter 23 verse 3 to 6. Huwag papasok ang isang Amonita o Moabita sa kapulungan ng Panginoon.
hanggang sa ika-10 salin ng lahi ay walang narupukol sa kanila na makapapasok magpakailanman sa kapisanan ng Panginoon. Sapagkat hindi kayo sinalubong nila ng tinapay ng tubig sa daan nang kayo'y umalis sa Ehipto, sapagkat kanilang inumahan laban sa iyo si Balaam na anak ni Beor mula sa piton ng Mesopotamia upang sumpain ka. Yun ang binasa namin kanina. Gayon ay hindi dinilig ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi pinakabing pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo, sapagkat iniibig ka ng Panginoon. Huwag mong hahanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang ikasusulong sa lahat ng iyong araw, magpakailanman. Sa mababong na salitang masalit, magandang balita, Biblia, ganito ang nakalagay. Kailanman, huwag yung panghuli. Yung verse 6, magandang balita, Biblia, kailanman, huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o masagana. Sa King James yata nakalagay, huwag mong hahanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang ikasusulong. Parang yun, yan ang nakapala ng mga buwabita. Kaya walang magandang buhay ang buwabita sa dito mayroon. Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat sana yun ang ginawa ng mga dalawang anak ito. Naghintay, sumampalataya, nagtiwala sa ating Panginoon. Hindi magdanaman. Naman na dati, ubus na. Walang pugi sa Butler's house. Makahanap sa ibang fellowship. Makahanap sa sandibutan. Ang bubago. Hindi marunong maghintay. Masyadong nagmamadali. Dali mong tuntungan pananampalataya ang pundasyon ng magandang kinabukasan ng tao. Ang masamang kapalaran ay nasisira sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y ipinakita ni Ruth. Basahin mo aklat ng Ruth. Ano mababasa mo sa aklat ng Ruth? Sino si Ruth? Si Ruth ay isang Moabita. Nagkaroon ng manugang si Noemi na dalawa. Sila ay nakipamayang sa Moab. Pumasok si dahil nagkaroon ng tagutong, pumasok si Noemi sa Moab, sa bansang Moab. Nagkaroon ng manugang na isa. Ang isa ay Ruth, ang isa ay pangalan nito isa. Nalimutan ko na hindi ko marito yung pangalan ng isa. Hindi ko na kasi sinulat. Kaya lang namatay ang mga anak ni Ruth. Ang mga anak ni Noemi, namatay yung napangasawa ni Ruth. Kaya sinabi ni Noemi, babalik na ako sa aking bansang Israel. Dahil hindi ako nagkaroon ng mabuting kapalaran dito. Kaya ngayon, wala na kayong makapangasawa sa anak ko. Kasi ikaw galian nila, pag namatay yung asawa, pupunta doon sa sunod na kapatid. Kaya sabi ni Noemi, wala na akong anak na ibibigay sa inyo. Kaya panahon na ito para tayo maghiwa-hiwalay. Babalik ako sa bansa ko na aking kinalakan. Bumalik na kayo sa inyong bayan at sa inyong Diyos. Ruth 1:17, napakaganda ng sagot ni Ruth. Ano sabi niya? Huwag mong pahintulutan na ikita'y iwanan. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Yun yung binabanggit sa sumpaan ng ikinakasal eh. Ang iyong Diyos ay ating magiging Diyos. Sumpain ako ng Panginoon maliban ang kamatayan na maghiwalay sa iyo at sa akin. Grabe ang pananampalataya ni Ruth. At alam natin na nangyari, sumama nga si Ruth sa kanya. At si Ruth pinagsilbihan ng kanyang biyanan na si Noemi. Nakita natin nangyari. At sa kanyang pagsisilbi para kumain yung manugang yung kanyang biyanan, na mas namulot siya ng mga nalalaglag ng mga pagkain sa mga Israelita na nag-harvest ng pananim nila. At pinakita siya doon ang pangalan ni si Boaz. Yan ang sabi roon. At pinagpakitaan siya dahil nakita niya
Nalaman niya ang buhay ng babae, naging masama ang kapalaran ng babae at mambiyanan niya. Binigyan niya siya ng pabor, kaya nung mamulot yung babae na yun. Para paiksin yung istorya, nagkabiluhan sila. At hindi niya na malaya na si Boaz pala, yung may-ari ng malaking lupain na niya, ay kamag-anak ang kanyang pinanganak sa David. Inasal sila at si Ruth ang lelang ni Jesus. So, nakunin ko yung sabihin, noong una pinakita ko, nasa ilalim ng sumpa ang buhaw. Diba? Pero yung sumpa na yung maalis, bunga ng pananampalataya. Yung paksahin natin na binanggit ko, ano yung paksahan natin na binanggit ko? What a solid foundation for our future. Huwag mong gawayakin ang ginawa ng mga anak ni Lord. Sariling pamamaraan na may bahid ng karamihan. Huwag mong itatag ang iyong kinabukasan sa iyong pagkaunawa, sa iyong takot. Dahil sa takot mo, kung ano nung ginawa mo, iniwan mo na kapit ang Panginoon. Dahil iniisip mo na, kakaitan ako, wala pa akong jowa. Di ba? Sa pagtakot mo, ano ba ibig sabihin? Pananampalataya ang pwede bumago ng buhay ng isang tao. Pananampalataya ang napakabisang paraan upang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Kaya huwag mong babaliwalain ang pananampalataya sa buhay ng tao. Kung sasabihin pananampalataya lang, nakita natin pamamaraan ng tao na may masalubong marumi. Diba? Kaya naging magulo, nagpatalan ng mga anak ni Jacob, ang mga anak ni Abraham. Diba? Sila yan, magkakamag-anak niya ng Arab country. Hanggang ngayon, convenience. Ako, yun ay dahil sa pamamaraan ng tao. Huwag mong itatayo ang iyong future sa pamamagitan ng iyong pagkaunawa. Ito po na sumipahawag sa iyo. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Nasabi ng Panginoon, walang inkanto sa hanggan ni Israel. Hanggat ikaw ay nanahawak sa salita at sa pangako ng Diyos, hindi ka masasali ng Panginoon. Maliban na lamang, ipagbili mo ang iyong pananampalataya. Makakit ka sa bawal na relasyon o sa ibang pakikitungo. Matuksokan ni Haring Pala. Nakukuha niyo yung ibig sabihin. Iwag natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple, kaya napakingusap. Natin ang pagmamagati ng puso mo. Ang palatayanan mo. Ang tanging pag-asa mo ay pananampalataya. Anong ayaw mo sa pananampalataya? Bakit ayaw mong sumampalataya na ang kinabukasan, ang future mo, ang kapayapaan mo ay nasa pananampalataya? Nasamahan ka ng Panginoon. Anong paraan pa ang dapat gawin ng Diyos para sumampalataya? Ibinigay ng Panginoon na nag-iisa niyang anak na si Jesus. Ibinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Pero anong dahilan? Bakit ang pinaiiran mo lagi ay iyong paningin? Ito, pinaiiran ang anak ni Lord. Wala nang kalalakihan. Wala na silang makita kung di sila lang. Paano mag-continuous yung ating laki? Pinaiiran niya yung sarili niyang pagkaunawa. Hindi nga niya naisip, hindi niya napalayan. Nandun ba ang laki ng kanyang tiyo Abraham? Kaya dapat natin maunawaan ito habang inahanda isang awitin. Ang pamamaraan ng tao ay bahid ng karumihan. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling pagkaunawa at pamamaraan. Pangalawa, ang pamamaraan ng tao hindi makapagbabago ng buhay ng tao o hindi makapagbabago ng kapalaran ng tao. Pangatlo, kung walang pananampalataya, walang kapalaran.
dapat natin maunawaan. Nais kong ipaunawa sa inyo, magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala kayo sa ating Panginoon. Huwag niyong kayaan si Lazaro. Dahil na nakita niya yung kalagayan niya, 90 anyos na siya. Wala pa siyang anak. Paano karami ang kanyang lahi? Tulad ng ibinangako ng Panginoon. Paano ganyan isa ng ano? Magsi-60 ka na. Wala ka ba nakikita na magpamala na sinasabi ng Panginoon sa iyong buhay? Magtiwala ka sa Panginoon at makikita mo makikinabang ang kauli-uli ang lahi mo. Makikita mo. Sinabi niya ang David sa kantang awit, naging bata ako at ngayon matanda, ngunit wala ko nakita ng taong naging tapat sa Panginoon na namalibos ng tinapay. Ni ang kanyang lahi man ay namalibos ng tinapay at natutulog. Ito yung dapat natin pamakunawahan. Walang sandata ang tao, kundi ang pananampalataya at ang pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus. Saan natin tumayo? Awitan natin ang Panginoon. Ang ginagawa natin pamamaraan para mag-continuous ang buhay natin. Pamamaraan minsan na naghihiwalay sa ating Panginoon. Iyon ang mga pamamaraan minsan na ginagawa natin. At hindi mo gawin, gayahin si Ruth. Nag-iiba ang kapalaran ng Moab dahil kay Ruth. Si Ruth ang lelang ni Jesus. Sa kanya galing ang lahi ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin nito, walang pinipili ang Panginoon na anumang lahi. Ang tinitingnan ng Panginoon ay pananampalataya ng isang tao. Hindi ibig sabihin, bakit ang iyong buhay, bakit ang lahi pinanggalingan mo, bakit ang background ng pamilya mo, wala ka ng kapalaran. Hindi yan totoo. Ang tinitingnan ng Panginoon ay kung paano mo siya pinagkakakiwalaan. Kaya ang tanong ko, anong dahilan at ayaw mo pang magtiwala sa Panginoon? At kung manawagan ng isang panawagan, magpapakasakali ako, meron na sa unay na hindi pa nakakakilala sa aming Panginoong Jesus. Bilang kanyang Panginoon, ang nagpapagligtas ng kanyang buhay, nanalangin ako ng isang panalangin o pagtanggap sa aming Panginoong Jesus. Yung dalawang mga kapatid, yung dalawang aking mga ilalangin ko sa panalangin. At tumayo na kayo dyan, nakakakinggan yun natin sinasabi. Sumabagay sa panalangin ko. Ituloy niyo itong panalangin na may inyong sarili panalangin. At tatanggapin Jesus. Hindi ako, hindi ang fellowship, si Jesus ang tatanggapin. At doon sa mga nasa online, sumabay ka sa panalangin ito, ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Manalangin ka ng tayo ng ganito. Ulitin mo ito yan. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako hindi pwedeng mamuhay ng iwalay sa iyo. Nakabalot ng kahinaan ng aking pagkatao. Subalit, sa oras na ito, nagkasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, ipinasya ko rin na buksan ang aking puso at yayahan ka na pumasok at manahan sa pinakasentro ng aking buhay. Isulat mo rin ang aming pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon,
iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, papagawin ko ang panawagan sa oras na ito kung saan po man ka. Matagal ng panahon na tinatanong ng Panginoon ang puso. Ano dahilan? Ba't ayaw mo ipagkatiwala sa Diyos ang iyong YouTube, ang iyong buhay? May iba bang paraan na pwede magbago sa buhay natin, liban sa pananampalataya? Ano gagawin mo? Lagi kang magpapakita ng dinas, lagi mong isusurbay ang buhay mo para magpatuloy ang buhay mo tulad ng ginawa ng dalawang anak nito. Ang isip nila hindi na magpapatuloy ang buhay nila. Paano sila makakasurvive? Pamamaraan ng tao, parating may bahay ng kalubihan. Yan ang pamamaraan ng Diyos. Napakalinis. Magtiwala sa Kanya sa palatayanan ang Kanyang magagawa. Bukas ang natabili tayo lumapit sa Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, hallelujah. God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at dakilang Diyos. Lord of God, in the name of Jesus, lalo maligid na Lord, tulungan mo malakal ko, Lord, hindi ko alam kanilang pinagpasan ng kasamaan ng buhay nila. Pero isang anak ng Panginoon, ikaw na Diyos na pinagkakatiwalaan ng Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Pagpalain mo ang pagkakain namin ng Diyos na puso nila sa kanilang buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang magkapatid nito na makailan ng tahanan nila. Hindi ko alam ang kanilang hinaharap na sa nakapagay ang anak ko. Ikaw ang may hawak ng kanilang buhay. Tulungan mo po sila, pagpalain mo po sila. Ilalagsin mo ang pangalan namin sa buhay nila. Yes, O God. I-bless mo ang gawin nila lahat ng buhay nila. Yes, O God, in the name of Jesus. Pagpalain mo ang Panginoon ng mga asawa ng Panginoon. O, tulad ng aking palapit sinasabi, Panginoon, hindi ko alam ang kanilang future. Subalit alam ko buhay ang kanilang Diyos. Pagpalain mo, palawakin mo ang magagawa ng kanilang mga kamay sa bilang Diyos. Bless mo ang buhay nila, ang kanyang kabayan, ang kanyang pamilya, pagpalain mo. Yes, O Lord of God. In Jesus' name, pagpalain mo ang aking Diyos. Lord, because in the Jesus, pagpilihan ng mga kapalaran sa yes, Lord, in Jesus' name. Lord, pagpalain mo sila mga anak. Yes, Lord, pagpalain mo ang pamilya na sa pamamagitan nila. Lord, O God, gawin mo sa bilang sa kanyang sambahan. Lord, pagpalain mo ang ginanaw. Pagpalain mo, palawagin mo ang gana ng buhay nila. Yes, Lord, O God, pagpalain mo ang ginanaw. Ikaw ang talaga ang pagtitiwala sa iyong kapatigan, O God. Yes, Lord, O God, in Jesus' name. Kaya natin ito ngayon. Pinagawin na natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Yes, O God, hallelujah. Minsan pa pulitin natin pasalamatan natin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpili. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong Diyos na may muranan namin at nagsusunod. Maraming salamat na Lord of God. Hallelujah. Hallelujah. Pagpatuloy natin pinag-iral yung pamamaraan natin, yung kakayanan natin, yung kaalaman natin, bunga ng ating pagkatapos.
nagtutungay ng kaguluhan. Ayan ang dahilan. Yan ang larawan ng Israel. Ginawa ng Diyos yan para maging halimbawa sa atin. Magulo ang buhay ng taong pinatatakbo niya ang kanilang buhay sa kanyang sariling pamamaraan. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.